Isang babae ang nanganak ng isang batang babae na may tatlong mata. Sa panahong iyon, dumating ang kanyang asawa kasama ang kanyang kirida at agad siyang humingi ng diborsyo. Ayaw rin sa kanya ng biyenan dahil babae ang kanyang isinilang. Bago pa man gumaling ang kanyang katawan, pinalayas na siya ng mga ito sa bahay. Nang sila ay umalis, biglang nagsalita ang bata. Agad na pumutok ang maruming tangke ng tubig sa bakuran at tumalsik ang maruming tubig sa pamilya ng asawa. Binuhat ng babae ang kanyang anak at naglakad ng 50 kilometro patungo sa kanyang sariling bayan. Pagdating pa lamang niya sa pasukan ng nayon, nagsimulang manira-puri ang ilang taga nayon. Sinabi nilang nanganak siya ng isang halimaw at pinalayas. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang ina at hipag at pinalayas ang mga taga nayon. Nang makita ng ina ang bata, labis siyang natuwa. Paulit-ulit niyang pinuri ang bata dahil sa kanyang maamong ugali. Nagpasya ang bata na magdala ng suwerte sa pamilyang ito. Itinuro niya ang unahan gamit ang kanyang daliri. Hinukay ng babae ang buhangin ayon sa direksyong itinuro ng bata at maraming alimango ang natagpuan sa loob. Tuwang-tuwa ang babae at tinawag ang kanyang anak na kanyang munting bituin ng suwerte. Pagkatapos nito, patuloy na naghukay ang mag-ina at tila may natuklasan silang isang kayamanan. Naiinggit ang isang kapitbahay na taga nayon. Nang tangkain niyang itulak ang babae sa dagat, napigilan siya ng isang opisyal na dumaraan. Nakita ng bata na sinusubukang tumakas ang taga nayon, kaya agad niyang ginamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang mapahulog ito. Pagbangon ng taga nayon, galit niyang sinipa ang mga alimangong nakolekta ng babae at nagkalat ang mga ito. Ginamit ng bata ang kanyang banal na kapangyarihan upang patigilin ang mga alimango sa kanilang kinalalagyan. Nang makita ito ng taga nayon, nagsimula siyang sumigaw na marunong daw ng mahika ang bata at isa raw itong halimaw. Naging magulo ang eksena sa loob ng ilang sandali. Sa oras na iyon, tumayo ang mga opisyal upang patatagin ang sitwasyon. Walang nangahas na magdulot ng gulo at bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga tahanan. Ngunit pag-uwi, hindi pa rin mapakali ang taga nayon. Inudyukan niya ang isang mangmang sa nayon na mag-alok ng kasal sa babae. Ngunit mariin itong tinanggihan. Hindi pa rin sila tumigil at pati ang bata ay kinuha. Nang dinadala na ang bata, bigla niyang binuksan ang kanyang ikatlong mata. Isang kidlat ang bumagsak at pinabagsak ang mangmang. Tapos na sila.